pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News tuwing araw ng Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang Balitang Reporters Action Ngayon umugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Muli na namang sumasahing papawid ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Sa pangalan ni Reden Oro at siyempre yung abang lingkod, Nelson Indicio po lamang ang inyo pong laging makakasama tuwing araw ng Biyernes. ang petsa sa araw na ito ay Hulyo 21 taong 2017 o July 21, 2017. Samahan niyo po kami ni Nelson Indicio sa espesyal na pagtatanghal ng Balitang Reporter sapagkat kami tandem ngayong araw na ito ng Biyernes, ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang tabayanan din ang mga report ni Nardo Jaital mula dyan sa Mindanao at iba pang mga reporter natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Well, Nelson? Maraming salamat po at muli tayo nagbabalik dito sa programang Balitang Reporter. At siyempre yung ating mga binabati po natin ating mga kasama at nakaantabay na po sila para magbalita dito sa ating himpilan ng CCN News Filipino News. Maraming salamat nga pala sa ginanap na media forum ng legal na mga broadcaster sa Pilipinas na ginanap sa Max Restaurant sa Quezon City Circle noong Martes. At kanilang palauhin si Representative Alfredo Benitez, 3rd District ng Negros Occidental. Medyo malabo lang mata ng iyong lingkod, hindi ko nakita yung kanyang pangalan na siya pala taga 3rd District ng Negros Occidental. Hindi na itatanong ang iyong lingkod ay taga Bacolod City, Negros Occidental. Ang tawanan ng report ni Nardo Jaital kasamang Nelson mula dyan sa Mindanao. Nelson? Okay, ito no? Inaasahan po namin ito talagang busy ang ating mga kasama, mga reporter dyan at lalo-lalo siyempre ang mga kapulisan na itong gaganapin na zona ng ating Pangulo, pangalawang zona ni Rohan Rodrigo Duterte, ang ating Pangulo ng bansang Pilipinas. At sana po naman ay lagi po tayong magkaisa at huwag po tayong maipagsagwatan sa masasamang tao. Nelson, nakantabay na si Nardo Jaital mula dyan sa Mindanao. Nardo Jaital, go ahead sa iyong report. Kasama Nelson na Toro, kaninang umaga, nakapunta tayo dyan sa farm ni Jum Akbar, yung dating congressman, dahil may nangailangan sa atin na tulong nang laging inistrapin yung civilian ng Barangay Sukaten ang nag-istrapin mga bata ni Mayor Gulam Hataman. Dahil sa kulang ito ng funds kay action, kompleto na ang lagi nilang pinag-awayan itong kanilang partial na demand mula sa mga bata ni Mayor, ngunit kulang sa action. Kaya lagi silang naka-strapping sa mga civilian nito. At kagabi po na may nabaril dito sa Barangay Aguada, nagnanalang itong Osin Ambotong dito sa Barangay Aguada, Isabela City, ngunit di pa po natin malalaman kung sinamatay ba itong ng tao, kung ano. At saka hindi din napag-alaman ang suspect kung sino ang nakabaril nito.
At request po sa mga bata ng mga politiko dahil may maraming pagkalagsayan dito, dala-dala ng short arm, ito ang dahilan o kaya may mga magsibarilan sa city ng Isabela dahil pag taong bundok po, wala po sila na nakakalat dito, mga tawanan po ng mga politiko. Paki-advise sa mga AFP o kaya PNP upang walang magsikalat ang mga tao na may mga agent o kaya asset na dala ng short arms. Ito, si News, Patrol number 0308, Nado Gaita Ala Gaita, nag-uulat mula po dito sa Barangay Lindsay, Isabela City, Basilan, para sa programang Balitang Reporter Hudson ngayon. Okay, maraming salamat sa iyo, Nardo Jantal, dyan sa lugar ng Basilan City, Mindanao. At syempre, kinakailangan po naman, yung iba ating mga kapulisan dyan, sundalo, ay laging naka-alerto. Dahil yung mga ganyan na bagay na hindi may naman namamatay na kasamahan na dyan, o civilian man, ay kinakailangan lagi nating mapapangalagaan. At ano, sabi nga, ito, pananagutan ninyo yan, kung may nawawala o nasasaktan na ating ahensya ng ating pamahalaan, kinakailangan lagi niyong pangalagaan, maging ito man ay sibilyan. Nelson, nagpapasalamat nga pala ako sa dinalahan kong ginanap na Asia's biggest 4-in-1 franchise show na ginanap sa SMX Mall of Asia o SMX Convention Center sa Mall of Asia na nagsimula noong July 19 hanggang 23 ito, hanggang araw ng linggo kung hindi ka nagkakamali. Yung unang dalawang araw ay July 19 at 20. Ito yung tinatawag na International Franchise Conference na dinaluhan nga ng iyong lingkod sa huling mga oras noong alas 3 ng hapon noong July 19. At kahapon na hindi ako nakabalik at mamaya babalik ako sa first day naman ng kanilang expo. Itong nagaganaping International Franchise Expo, July 21 hanggang 23, siyempre sa Hall 1 and 4, ground floor 6, function room 5, second floor, SNX Convention Center, Manila, sa Philippines, sa Pasay City. Go ahead, Nelson. Siya pala, no, nananawagan ng dyan sa lugar ng Basilan na kinakailangan yung pang ating mga iba pang mga kapulisan na ipapadala dyan, ano? Lalo-lalo na yung mga sinasabing nagtatapang-tapangan, kinakailangan dun magtapang-tapangan sa lugar na yan, dun nila ipakita ang kanilang tapang. At syempre, meron pa tayong isa pang mga karagdagan na nagkaroon din ako ng problema. Ito nga, bilang ito balitang reporter, balita na para sa lahat, ay ako po ay nakakasama dito sa problemang ito tungkol dito sa ginagawa kong bahay para doon sa aking anak. Siyempre, naaawa po naman tayo na ibang tao na lang tinutulungan natin. Siyempre, tutulungan din naman natin ang ating pamilya dahil ito ay nangungupahan, ito ay mapalapit sa aking tahanan. Ito naman isa na nahuli ko na tinatanggal yung bakal doon sa nakalagay na bakal doon sa daanan at kukunan para nasasabihin na papabayaan yung may-ari at masasabihin siya nga ay bida. You know? Kaya ito panawagan natin at ito hindi natin tatantanan dahil sa ganitong katiwalaan o ito ba ang ginagawa niya para siya ay makapanghuli o makapangira ng kapwa. Nelson, naulit ko yung nagaganap ngayon na event sa SMX Mall of Asia, itong Franchise Asia Show na ginaganap ito taon-taon sa mga buwan ng sa mga petsang July 19 hanggang 23 at ito open sa publiko.
Itong tinatawag nila ngayong mag-umpisa ngayong araw na ito, kaninang umaga hanggang July 23, itong International Franchise Expo na ginaganap sa Hall 1 to 4, ground floor 6, function room 5, second floor, SMX Convention Center, Manila, Philippines, dyan sa Pasay City. Ito sa likurang tagililang bahagi ng SM Mall of Asia. Kaya iniimbitahan natin yung ating mga kababayan na sadyain ang naturang event nito na Franchise Asia o Franchise Show sa SMX Mall of Asia na nagsimula yan noong July 19 at matatapos ng July 23. Kasama Nelson? Okay, at siyempre tayo po naman ay nandito upang maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Kung meron po kayong mga karaingan, mga katanungan o yung mga tinatawag na yung mini kayo ng tulong sa amin, mayroong mga abusadong naglilingkod sa ating pamahalaan o mapapribado man mangyaring tumawag po kayo dito sa aming himpilan, nang sa ganon ay aaksyonan po agad ng ating mga kasamang kastigadora. At syempre, lalo-lalo na po dito sa programang Balitang Reporter. Ayan po itong araw na ito, Balitang Reporter na kami pinagsamahan po namin dalawa ni Reden Oro at Nelson Indicio. Antabayan pa ang mga report ng aming mga CCN Patrol sa ibang area of responsibility. Nariyan si Omega, Kajun Omega. Hindi na ako nagkakamali. Kajun Omega. Ayan, sa bahagi yan ng Montalban Rizal, kung hindi ako nagkakamali. At ako humingi nga pala ng paumanhin sapagkat may kasabay na LCF CSR Expo 2017 na ginanap ito sa Makati City, dyan sa lugar ng Glorieta 2, Sound Drive Activity Center and the Glorieta 3 Activity Center. Ganap na alas 10 hanggang alas 9 ng gabi noong araw ng July 19 na 20 ECF LCF CSR Expo Exhibit, at ganun din noong araw din ng siyempre ng 19 LCF CSR Expo Conference na ginanap din sa ang venue nito ay sa Mayuri Grand Ballroom, Dosit Tanay, Manila Hotel sa Makati City, na nag-umpisa naman yan noong 19 ng alas 8 hanggang alas 6 ng gabi. Nelson? Kaya ipagpamanin po naman ninyo kung halimbawa meron po kayong mga imbitasyon, iniimbitahan po ninyo kami na makarating dyan sa inyong lugar. Sa dami po naman namin na talagang inaasikaso o yung mga ating inuuna po natin yung mga matitinding kaso, yung mga nagrereklamo sa atin. Inuuna po natin niya, pero pag sinasabing ate birthday, pasensya na po. Sasaglit lang po ang inyong abang lingkod para madaluhan po naman yung inyong sinasabing pagdaraos ng inyong mga birthday party o kasalan po man yan. Ganyan po, kabisi ang inyong mga lingkod. Huwag po kayo magtatampo kapag kayo may pumunta sa inyong mga imbitasyon, at saglit lang po yan sa pindi ng pagiging pagkabisi ng inyong mga lingkod, Reden Oro at Nelson Indicio. patuloy pa rin na sumusubaybay kayo sa programang Balitang Reporters Action ngayon sa kauna-unahang pagkakataon ng pagbabalik tambalan ng inyong mga lingkod, Reden Oro at Nelson Indicio, sa programang Balitang Reporters Action ngayon na ginaganap inyong napapakinggan at napapanood sa himpilang ito ng CCN News Filipino News, ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Siyempre, katulad ng nabanggit ni Nelson Indicio, inyo po rin panoorin ang programang Kastigadora ng aming mga kasamang sila Master Jen at Master Jenny tuwing araw ng Lunes, Huwebes at Sabado, ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ganun din ang programang Chinese Punsoy tuwing araw naman ng Miyerkules, ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Nelson? Siyempre, samahan po rin naman ninyo sa araw ng Martes. Yung programa, anong programa natin? Yan. Lunes, Martes. Araw ng Martes yan, yung local condition ng bayan. Local condition ng bayan ni Mr. Nelson Indicio, at ang programa naman ni Reden Oro na tayo ay maglakbay tuwing araw ng Lunes hanggang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. 4 ng hapon, ayan. Kasi Lagi po ninyo susubaybayan po yan. Kasi yung alas 2 hanggang alas 3 ay programa yan pag Lunes ni Master ni Castigadora, Master Jen at Master Jenny
alas 2 hanggang alas 6 ng hapon. Okay, Nelson? Oo. Okay, pansamantalang tayo ay Okay. magpapakilala natin himpilan. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News tuwing araw ng Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang Balitang Reporters Action Ngayon umugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol. Muli, magandang hapon po muli sa programang, patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa programang Balitang Reporters Action Ngayon na sumasayang papawid ng live mula sa Quezon City, Philippines. Ang programang Balitang Reporters Action Ngayon ng Tambalang Nelson Andicio at Reden Oro ay mapapakinggan at mapapanood alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Sa pangalan po ng aming executive producer, ang gwapong-gwapo namin, ika nga nila Master Jen at Master Jen, ang gwapong-gwapo namin executive producer, si Mr. Mads Pangulima. Siyempre, binabati din natin ang kanyang kasambahay, ang kanyang may bahay. Ang kanyang may bahay na kasalukuyang nasa ibang bansa, si Noria Pangulima. At siyempre itong programang ito na Balitang Reporter ay siya po ang nagpo-programa, si Mads Pangulima po, ang ating executive producer na walang iba yan, si Mads Pangulima po. At siya po ngayon ay naandun sa Mindanao, ay hindi po siya makapag-programa ngayon. Kami po ang tumatayo bilang Balitang Reporter na tuloy-tuloy na inyo pong mapapakinggan at mapapanood dito po lamang sa impilan ng CCN News Filipino Videos. Ayan, siyempre, katulad ng nabanggit ni Nelson Andicio, pansamantalang inuupuan ng inyong mga lingkod, Reden Oro at Nelson Andicio, ang programang Balitang Reporters, sapagkat ang aming executive producer na si Mr. Mads Pangulima ay nasa Mindanao. Siyempre, patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa programang Balitang Reporters Action Ngayon. Gusto kong pag-anyaya ang magaganap na event sa araw yan ng bukas. Bukas na yan, Nelson. Bukas na, kung ikaw may panahon, maaaring pumunta ka rin dito. Philippine Largest Investment Show. Ito'y 4th Philippine Investment and Conference na gaganapin sa Mega Mall. SM Mega Mall sa Mandaluyong City, Mega Trade Hall, July 22 hanggang 23 yan. 2 araw yan, simula bukas at susunod na bukas. Bali, anong oras yan gaganapin? Naandyan tayo, ma-adjust natin ang oras na tayo ay makarating dyan. Alas 10 ng umaga yan. Siyempre, office hour ng mall hour kung tawagin, alas 10. At ang, hindi ako nagkakamali, pag araw ng linggo, mas maaga silang nagbubukas, alas 9 ng umaga. Kaya pwede tayong pumunta yan ang araw ng Sabado, July. Bukas na yan, ha? Oo. July 20 at 23, 2 araw na convention event ng Philippine Largest Investment Show. Medyo nabubulo lang yung lingkod pag ang binabanggit natin ay investment Oo. Expo and Conference. At syempre ito, no? Yung ating mga field reporter na gumagala ngayon dyan sa Kalakhang, Maynila, lalo na dyan sa lugar ng Batasan, ay pinaano na natin to, inano na natin sila kung saan lugar sila dapat pumuwesto o dapat mga nasa gano'n naman makita na ang ating mga kapulisan, kasundaluhan, lahat ng ahensya ng ating pamahalaan ay naandyan sa araw ng Lunes. Dahil Master Jen. sona ng ating Pangulo
Aha. Nelson, puputulin kita pansamantala kahit na hindi kalubid. Magre-report si Master Jenny sa kanyang kanilalagyan. Master Jenny, go ahead sa inyong report. Okay, magandang hapon sa inyo, mga balitang reporters sa programa ninyo na sa CC News, Philippine News Channel TV, kung saan nga ay sumalo tayo kahapon sa isang pulong na kung saan nga ay napagmitingan nga ng Maharlika Recovery Team na dadalo nga ang Kasigadora Action Balita at Maharlika Recovery Team sa pamumuno ni Caboy Omega. Siyempre, ang inilingkod, Master Jenny, na kung saan nga ay dadalo tayo sa SONA upang malaman po natin ang mga kaganapan at i-report po ng ating Pangulo sa Bansang Pilipinas na kung saan nga ay pinababatid nga sa Bansang Pilipino na ang ating Pangulo ay kamakailan lang ay tumayo dyan sa Marawi na napilitang sumugod ang ating Pangulo dyan upang malaman ang kalagayan ng mga kasundaluhan dyan at ating mga kababayan. Siyempre, ang pagbibigay tulong po ng mga DSWD, DOS, dahil nagkakaroon nga ng mga sakit dyan ng mga kababayan natin dyan sa Marawi City, no? Dumao din dyan sa Ormoc City, sa pamumuno po ng Mayor Richard Gomez dyan, na kung saan nga inalalayan niya ang Pangulo upang makita ang kalagayan ng kanyang mga kababayan dyan. Ito po si Master Jenny, nag-uulat para sa programang Balitang Reporters at Kasigadora. Magandang hapon po. Okay, maraming salamat sa iyo, Master Jenny, sa iyong pagbabalita. Okay, tama Nelson. Maraming salamat sa pag-report ni Master Jenny sa kanilang balak na pag-cover sa magaganap na SONA ng ating Pangulo sa araw ng Lunes, ganap na siyempre July 24 yan. Kaya ang tanong ng isang pahayagan ay taong bayan maniningil sa SONA ng Pangulo sa araw ng Lunes, July 24. Matindi yan, bakit may bagay ng ganyan pa yung ating technician? Ano bang balita yan? Bakit sasabihin ni maniningil? Maniningil. Ipaliwanag mga partner niya sa nasabing maniningil lang. Sa gano'n naman maliwanagan ng taong bayan at maliwanagan ng ating mga listeners kung ano ang laman ng balita. Antabayan na lang yung mga karagdagang mga report sa bagay na yan sa araw ng Lunes sa July 24 sa pangalawang SONA ng ating Pangulo. Go ahead, Nelson. Siyempre, tayo po naman ay patuloy na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ang masasabi ko po lamang, lagi tayong mag-iingat. Siyempre, mga nagbalita na lindol na magaganap. Ito po ang masasabi ng ating himpilan, lagi po kayong nakahanda. At sa mga bagay na ito, manalangin po lamang kayo na andyan ang magandang sandata para maiwasan ang mga sakuna. Yun, patuloy ko rin pinag-aanyaya pa rin ang magaganap na event na mark your calendar. Sabi rito, markahan sa inyong mga kalendaryo ang August 17 hanggang 19 sa SMX MOA o SMX Convention Center, Manila, Philippines, Pasay City. The largest selection of local and international aftermarket supplier, auto mechanic, Philippine lag on HTTP o HTTPS goo.gl/maixw. Well, Nelson? Siyempre, yung babamating mga gumagalang mga reporter, hinihintay po natin ang kanilang pagbabalita. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa programang Balitang Reporters Action ngayon. Sa pangalan muli ng ating kasamahang si Mr. Mads Pangulima na may-ari ng programang ito, pansamantalang nakaupo ang inyong mga lingkod, Reden Oro at Nelson Indisyo po lamang. ang petsa pa rin sa araw na ito, July 21, 2017, Hulyo 21, taong 2017.
Kami nag-aanyaya ng aming mga ginigiliw na tagapanood na patuloy na sumubaybay. Antabayanan niyo po ang magiging mga magbabago sa himpilang ito ng CCN News, Filipino Views, para lalo pang mapaganda, lalo pang mapaglingkuran ang ating mga kababayan, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi maging sa buong mundo, sapagkat tayo live na napapakinggan mula sa Quezon City, Philippines. Napapakinggan tayo katulad ng mga binabanggit nila Master Jen at Master Jenny, hindi lamang sa Pilipinas, napapakinggan tayo sa Dubai, sa Japan, sa iba't ibang dako ng mundo, sa London, sa bahagi ng Saudi Arabia. Malakas tayong napapanood dyan ng ating mga Pilipinong, mga OFW na siyang bayani, buhay na bayani ng bansang Pilipinas, kasamang Nelson. Nationwide na po tayong napapakinggan at napapanood. Dito po lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino Videos. May isang paalala yung Komisyon ng Wikang Pilipino. Nalalapit na po ang buwan ng Agosto, ipagdiriwang ang buong bansa ang buwan ng Wikang Pangbansa 2017 na may temang Filipino Wikang Mapagbago. Sa opisina po, sa studio po ng CCN News Filipino Views, nakadikit na po dito yung poster ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Ayan, yung may ibon na pula na ang nakalagay po ay Filipino mga magiging Magaganap na pagbabago. Ayan. Wikang Pilipino, magaganap na pagbabago. Yan, oh. Side view kasi kaya hindi ko masyadong mabasa. Yan. Yan. Papasalamat tayo sa imbitasyon na isa ang inyong lingkod yan sa ginanap na event o na press con ng Komisyon ng Wikang Pilipino yan sa Carlson Building sa Malacanang Complex. Napakababait ng mga empleyado ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Masarap yung pagkain nila. At isa ang inyong lingkod siya nagtanong na tinatanong ko yung mga wikang ginagamit, nakakatuwa sapagkat yung palang wikang bana, sapagkat sa Tagalog ang tagatawag lang nila mag-asawa, asawang babae, asawang lalaki, ginagamit na pala nila yun. Salitang Bisaya yung bana. Ang ibig sabihin ng bana, pag ang tinukoy mo ay asawa, pwedeng ang tinutumbok lang yung asawang babae. Pero kailangan mong sabing asawang lalaki, pero pag sinabi mo sa salitang Bisaya yan, bana, ibig sabihin, ang tinutukoy mo lang yung asawang lalaki. Kaya ang tabanan niyo po yan, isa rin sa sinasabi ng lingkod, hindi maalis, nakakahiyaman. May mga kasamahan po tayo sa media at press na hindi talagang magagaling masyado sa English. Kaya ang isa sa ipinanunukala o panukala talaga, ang mungkahi o suggestion ng inyong lingkod sa mga press release ng ating mga departamento ng gobyerno, sabi ko nga sa kanila, sa Komisyon ng Wikang Pilipino nung araw na yon, ay nakakatuwa sapagkat yung ginaganap na Singkaban Festival sa Malolos City, Bulacan, ay nakakatuwa ang kanilang press release ay meron sa English, meron sa Pilipino. Kaya mas maunawaan ng ating mga babayang hindi masyadong nakakaintindi ng English, hindi masyadong marunong magsalita ng English, kung mayroong wikang Pilipino sa mga press conference na ginaganap sa kanilang press release na nalalabas para maibalita ng ating mga babayan, mga ating mga kasama sa hanapbuhay, mga media at mga press at ibig sabihin pangalahatan Tri-Media Group. Partner ganito yan. Yung iba, bagamat hindi sila marunong mag-English dahil na dito sa bansang Pilipinas, ito igagamitin lang naman natin. Dapat din tayo ay matutong mag-English kung meron tayong kaharap na banyaga. Pero meron kaharap naman natin kapwa Pilipino natin, bakit pa natin i-Englishin yan? Anong sabi nga ni Gato Rizal? Ang di magmahal sa sariling wika ay daig pa sa malansang isda. Partner, gusto kong ipag-anyaya uli ang kalagdagang mga event ng DOST na ginanap nga doon sa Manila Hotel nung araw ng July 12 at 13. At ito yung nakikita niyong jacket na ito. Ito yung napanalunan ko sa ginanap na media forum ng DOST, NAS DOST sa Manila Hotel nung araw ng July 12 at 13.
At ang kanilang pagpapatuloy na kanilang event ay meron silang susunod na event na gaganapin naman sa Taal Vista Hotel sa Tagaytay City, Philippines. Ito ay sa September 21 at 23, 2017. Kung may pagkakataon ng lingkod ay maaaring makadalaw din tayo sa gaganapin na event na ito ng AASA ulitin ko, AASSA Executive Board Meeting 2017. Pansamantala tayong liliban sa impabuod upang bigyang daan ang ating impilan. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News tuwing araw ng Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang Balitang Reporters Action Ngayon umugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol. Kaibigan, patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa programang Balitang Reporters Action Ngayon. Pansamantalang nakaupo ang inyong mga lingkod, Reden Oro at Nelson. may pangalawang report siya dito pa rin sa programang Balitang Reporters Action Ngayon. Tulad ng nabanggit kanina, ang tabayanan ng kanilang coverage na gaganapin sa Kongreso ay itong taong bayan maniningil sa zona ng ating Pangulo. Nelson? Siyempre, dyan natin malalaman ang naturang balitang yan. Pag nagsasalita ng ating Pangulo, ayan, lahat ay susumalat niya para sa taong bayan kung papaano sa pagmamahal sa ating bayan na kanyang pagmamalasakit, lalong-lalo na sa mga kabataan. At hindi sa lahat, lalo na sa ito, at hindi lamang ito na sa mga kabataan, kundi sa matatanda, yung mga tinatawag na matutulungan, yung iba man nagpupunta dyan sa DSWD, yung nabibigyang pera para na sa ganon ay tulong sa kanila para sa kanilang pamilya. Magbabalik sa report si Mr. Jenny, ang kanyang report. Go ahead, Mr. Jenny, sa iyong report. Babalik ang kastigadora na kung saan nagulat, kamakailan lang ay nagturo tayo dyan sa barangay Batasan Hills upang makapalayang nga ang kapitan na sa Jojo Abad. Pero dahil hindi na natin nakadaupang palad ang kapitan dyan at kasi nakikisuyo tayo kay Ray Parinas na kung saan nga dating tao yan ang dating na sinudupika. Kaya ang tabayanan niyo po yan sa ating programang Kasigadora na para makapalayang namin si Jojo Abad. Ukol na doon sa nagsumbong sa atin na isang kasama natin sa pagkakayag upang ipaliwanag ang kanyang panig dahil ito may kalabang na PO1 na isang pulis na di umano ay nagkakaroon sila ng hidwaan dyan sa Batasan, nakahabaan ng Batasan. Dumako naman tayo sa barangay Ampipuno, no? Inaabangan natin ang tingnan ng basura dahil ito talaga naman ang basura bago dumating dito, pinalingkuhan yata. Kaya panawagan natin nga sa barangay captain na si Hector Reyes na talagang dumating na, talagang dapat weekly talagang sinukuha ang basura dito sa Urabi, no? Dahil upang dito hindi tayo talaga mamaho. Kaya ito ay nag-uulat pa si Master Jenny Kasigadora reporting. Nelson? Okay, maraming salamat sa iyo, Master Jane, sa iyong pagbabalita dyan, lalo na yung mga basura, no? Kung hindi nga naman may aayos yung basura na yan, ay baka bumaha na naman dyan sa tulay dyan ng Montalban. Siyempre, yung mga basura na humaharang-harang dyan sa mga estrero, ay talaga namang aapaw at aapaw yan.
dyan sa Makali at makakapinsala na naman ng maraming mamamayan o maraming mga kabayan kapag hindi naaayos ang mga basura na yan. Sabi nga, ang itinambak ng ating mga kababayan o ano man dyan na basura ay babalik at babalik din sa kanila. Pero may nadadamay na mga kasamahan sa mga dito tinatawag na kasamahan, ito yung tinatawag na mga kapwa nila na nahihirapan sa kanilang kalokohan. Yun ang ibig ko sabihin. Tama ko dyan, Nelson. Yung tamang-tama yung pagkakabanggit mo, yung San Mateo Rizal, ikatabihan ng Montalban Rizal. Patuloy pa rin yung ating mga event na binabanggit na the number one sourcing expo for the hospitality industry in VAC, registered now at jc.com.ph/hotel show and get your pass the hotel supplier show on September 21 hanggang 23. Go ahead, Nelson. Siyempre, sa pa, una-una lang, yung mga basura na sinasabi, mausap po tayo tungkol dyan sa basura. Kapag ito naman ay talagang hindi nakakalat o hindi basura na nakatabi, ay hindi mo dapat ito isa pa yung tinatawag na titikitan mo ito nasa looban at mamandahan ng isang tao na tikitan itong taong ito at yung sa kanya naman lugar ay hindi pinaikita yung kagandahan ng kanyang lugar na talagang dami nagkalat na kahoy, ang dami nagkalat halos ito rin ay may hukay na hindi tinatabunan at tinutulungan pa rin ng kanyang kapitbahay na wala ring utang na loob tong kapitbahay na ito. Ngayon, pinag-aanyaya ko yung nagaganap na Expo Nelson nung araw ng July 19. Ito yung Franchise Asia Philippines 2017 International Conference Open Today. Ito yung inilabas na kanilang dyaryo na kaya Open Today. Ito nung araw ng July 19 at hanggang sa kasalukuyan ay nagaganap naman ang kanilang simula kanina ang kanila namang International Expo Philippine Franchise Asia Philippines 2017. Matatapos yan hanggang sa araw ng July 23. Ito'y open to the public. Kaya pinag-aanyaya ng Franchise Asia Philippines na dayuhin nyo ang kanilang ginaganap na event dyan sa SMX Convention Center, Manila, Philippines sa Pasay City. Sa mga hindi pa nakakarating sa lugar na yan, nasa kaliwang tagiliran lamang yan ng SM Molovisan dyan sa Pasay City. Kasama Nelson? Okay. Yung ating mga kasama, di ba, sa darating na linggo, tayo ay pinananawagan ko po na dumalo po kayo para sa ganon, mapag-usapan po natin itong ating gaganapin o gagawin para dyan sa zona na yan na dapat tayo laging nakahanda rin bilang isang tayo mamamahayag, kinakailangan din na ito ay mapag-usapan at lalong maganda kung ano man yung ating mga magagawang dyan tulong o ambag para sa ating sambayan ng Pilipino na makaagapay tayo sa mga pangyayari sa ating bayan. Yan siya, gusto kong palyaya rin itong magaganap ding event sa SM Mega Mall, Mega Trade Hall sa Mandaluyong City. Itong event na 6 Baby Kids and Family Expo. Ito yung pang-anim na taon na lang ginaganap. Itong Philippines #1 Baby Kids Pregnancy Parenting and Family Event. Kaya ito yung libre sa mga publiko na gusto nating pag-anyaya. 6 na Baby Kids and Family Expo Philippines 2017 na magaganap sa September 2 at 3. Dalawang araw yan sa SM Mega Mall. Sa fifth floor yan ng SM Mega Mall Mega Trade Hall sa Mandaluyong City. Nelson? Partner, yan ba naman taon-taon ba naman ginaganap yung naturang yan? Taon-taon? Taon-taon to sapagkat 6 na taon na lang ginaganap to, kaya 6 Baby Kids o 6 Baby Kids and Family Expo. Ibig sabihin, pwede ang baby, pwede rin ang kids,
Oh. At pwede rin yung family o pamilya. Ibig sabihin kasi ganun, baby kids, yung mga ang pagkakaalam ko diyan yung mga bagong nanganak na Yeah. siyempre doon sa mga ito ay ginugunita nila yung araw na itong mga araw ng mga bata na sa ganun. Kumbaga sa ito laging mapangalagaan nila yung kalusugan ng kabataan at kalusugan ng kanilang mga nasasakupan dyan sa lugar ng SM na ginaganap nila para sa ganun, laging sariwa sa kanila yung mga pangyayaring na dapat ay lagi nilang nagugunita at gaganda habang panahon na sa kanilang pagtatrabaho dyan sa SM. Yan, gusto ko ulitin yung kanilang slogan na ginagamit. Philippine #1 Baby, Kids, Pregnancy, Parenting and Family Event. Ibig sabihin, Yun. tulad ng nabanggit, pwede yan sa baby, o pwede sa buntis, pwede sa kids, o sa bata, at pwede rin sa pamilya. Ito'y pangbata, o pang sanggol, pangbata, at pang pamilya, katulad ng nabanggit, Philippine #1 Baby, Kids, Pregnancy, Parenting and Family Expo. Ulitin natin yung petsa, ganap na sa September 2 and 3, dalawang araw yan, 2017, magaganap ang event na yan, na Baby, Kids and Family Expo sa SM Mega Mall, Mega Trade Hall sa 5th floor sa Mandaluyong City. Nelson? Siyempre may mga magandang balita, matagal na ito ibinalita, pinapaalam ko naman muli, ang mga edad na 80 ay merong matatanggap, sabi ng ating Pangulo, na para tulong sa pamilya, para na sa ganun naman ito ay maging masaya ang ating mga lola at lolo na talaga namang naglingkod sa ating noong kapanahunan pa lamang. Kaya dapat talagang mahalin natin yung matatanda. Yan, muli, patuloy pa rin kayong sumusubaybay, nakikinig, nanonood sa programang Balitang Reporters Action ngayon, na live na sumasaimpapawid sa Quezon City, Philippines. Siyempre, sa araw na ito, sa pangunguna niya ninyong mga lingkod na pansamantalang nakaupo sa programa ng aming executive producer na Mr. C. Mads Pangulima, tuwing araw ng Biyernes, ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At panahon kapag wala ang inyong lingkod, si Nelson Endicio ang upo sa programang itong Balitang Reporters at ang kanyang programang Local Condition ng Bayan tuwing araw ng Martes, panoorin niyo rin po. Tempilang ito ng CCN News Filipino Views at sama-sama po tayong manood ng programang Balitang Reporters itong araw ng Biyernes, ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Siyempre, sa pangunguna yan ng aming executive producer na si Mr. Mads Pangulima, sabi nga ng ating mga kasamahan sa investigadora, gwapong executive producer si Mr. Mads Pangulima. Si Mr. Jennifer, nag-report po kanina, may programa po sila tuwing araw ng Lunes, Miyerkules, Huwebes at Sabado. Pag araw ng Miyerkules, Chinese Punsoy, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, ng magkasamang Master Jen at Master Jenny. Araw naman ng Lunes, Huwebes at Sabado, Castigadora ng ating mga kasamahang si Master Jen at Master Jenny, ganap din alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Siyempre, nag-report din ang inyong lingkod yan, Reden Oro. Nelson? Siyempre, binabati din naman natin yung mga field reporter ng ating ng CCN News Philippine Views. Ito babatiin ko ngayon sa sila. Sana naman kung interesado pa kayo ay tumalo kayo sa araw ng linggo para yung ating meeting na gaganapin ay naandito kayo. Siyempre babatiin naman natin itong yung ating kasamahan na si Rolando Nabago at yung iba pang mga po. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa programang Balitang Reporters Action ngayon. Ang oras ngayon ganap ng alas 2:42 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Dunkin' Donut. Hatid sa inyo ng KFC, Kentucky Fried Chicken San Mateo Rizal.
At syempre, binabati ko rin naman ang civic trading yan sa lugar ng Batasan, ha? Yan sa number 53 Constitutional Road, Batasan Road. Diskriminasyon sa katutubo, wawakasan. Ang kasamang Nelson, go ahead. Binabati ko rin ang barangay captain dyan sa lugar ng Batasan na walang iba kundi si Jojo Abad sa kanyang pamumuno at talagang paglilingkod. Pasabi-sabi at meron ding nagreklamo sa kanya o ano pa man ay ina-actionan niya, pero meron pa rin tayong mga dapat na mapag-usapan. At samantala tayong liliban sa impo po, ito pang bigang daan ng ating impilan. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News tuwing araw ng Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang Balitang Reporters Action Ngayon umugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ang oras ganap ng alas 2:45 ng hapon, 15 minuto na lamang magwawakas ang Balitang Reporters. Siyempre, pansamantalang nakaupo ang inyong mga lingkod, Rodan Oro at Nelson Indicio po lamang. sa pangalan po ng aming executive producer na siyang may-ari ng programang ito, Balitang Reporters Action Ngayon, si Mr. Mads Pangulima, ay pansamantala pong nakaupo ang inyong mga lingkod, Rodan Oro at Nelson Indicio. Meron pa rin natitirang magaganap na event na ang pamagat ay 5th Philippine SMA Business Expo 2017. Boss Your Business. Boss Your Business. November 3 and 4. Dalawang araw pa rin yan, 2017. Ito'y magaganap naman sa SMX Convention Center, Manila, Philippines, sa SM Mall of Asia, dyan sa Pasay City. Ang kanilang slogan na binabanggit, Philippines Largest Business to Business Expo, Conference and Networking Event for Small and Medium Enterprises. Right, Nelson? Pero mabigan, kung nagnanais po ninyo akong matawagan dito sa aking CP Communication na linya, ay ito po ay inyo pong matatawagan po itong aking CP Communication 0936138080 yan. Tawag lang po kayo na sa ganon tayo po ay magkapanayan at magkaugnayan. Akin po namang cellphone number din, ang aking son ay 0923-922-5955. Gusto kong ulitin, 0923-922-5955 mga aking son. At ang aking Globe number ay 0916-608-7724. Globe number ng inyong lingkod, Rodan Oro, ay 0916-608-7724. Sa mga inyong nais na iparating sa programang Balitang Reporters Action Ngayon, ito pa rin simple lang CCN News Filipino Views. Sama, Nelson? Okay, binabati ko rin naman itong mga kasundaluhan dyan sa Bulacan. Ang dating pangalan nito ay PC143 PC Company, ngayon ay Philippine Police.
Ngayon, siyempre, binago na po yun. Kaya ngayon naman ay binabati po natin sila lahat sa kanilang mga katungkulin na ginagampanan kahit anumang hirap ito. Basta't ang masasabi ko po lamang, huwag tayong gagawa ng anumang anomalya na ikasasama ng ating kapwa o ikasasama ng diyan sa inyo po sa mga nasasakupan po ninyo. Gawin po ninyo ang tama, huwag po yung ilagay po ninyo sa batas ang inyong mga batas sa kamay. Na batas po ninyo sa inyong sariling kamay. Basta't meron po tayong proseso na dapat po ay laging masunod. Ang oras ganap ng alas 2:49 ng hapon. Ito yung detalye ng diskriminasyon sa katutubo, wawakasan. Narito ang detalye ng balitang yan. Nahirang bilang ambassador to the United Nations for the Indigenous People si Dr. Princess Sunshine Amira Magdangal. Napili si Magdangal bilang administrador dahil sa hindi matatawarang dedikasyon nito sa pagtulong sa mga indigenous people at pagsulong sa karapatan ng mga katutubo. Kabilang sa mga nakalatag na programa ni Magdangal ay ang humanitarian mission katulad ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kapaspalad na hospitalization, libreng edukasyon para sa mga mahihirap na kabataan at libreng pamahay. Ayon kay Magdangal, panahon na upang wakasan ang diskriminasyon na matagal nang idinadaing ng mga indigenous people. Bahagi rin niya ng misyon ay ang pagkaisahin ang mga katutubo sa buong kapuluan. Si Dr. Princess Sunshine Amira R. Magdangal ay founder at Chief Executive Official ng Sulong Katutubo International Foundation Incorporated, isang non-government organization sa Pilipinas na mayroong mahigit 2 milyong miyembro sa buong bansa. Sa darating, ito itandaan nyo yung petsang ito sa darating na Oktubre 16, Oktubre 16, nakatakda itong magsalita sa gaganaping United Nations Economic Forum sa bansang Denmark. Partner, ano ba yung masasabi mo rito sa kinalakay na diskriminasyon sa katutubo, wawakasan? Itong mga katutubo, yung mga indigenous people natin ito yung mga katutubo nga, yung mga tribo-tribo kumbaga, lalo sa bahagi ng Mindanao, napakaraming tribo yan. Katulad ng Lumad Island, yung mga lumad, katulad ng lumad. Partner, ano ang masasabi Ito mo? kaya sinabing wawakasan na dahil sila ay tinatawag na pulo-pulo sila na magkakasama, halos lahat yan ay kakausapin mo na kinakailangan isa lamang ang talagang mamumuno dyan. Kaya nahihirapan din ang ating pamalan na makipag-ugnayan dyan dahil sa maraming mga talakayan at maraming kinakausap na dahil sa mga iba-ibang tribo, iba-ibang grupo. Kaya dito naman, kahit iba-iba pang grupo, dahil sa ating pakikipag-ugnayan, dahil sa ating mga kasundaluhan, ito ay maganda naman ang ugnayan nila para na sa ganon, yung ating mga katutubo na hindi na natin maintindihan kung anong iba pang pag-uugali. Baga mas sila may mga mababait naman, yung iba naman hindi. Kaya ito ay napapagkaisa ng mga kasundaluhan at kung ano man yung probinsya ng isa, doon yun ang kinakipag-usap. Halimbawa sa Mindanao, kung taga Mindanao ka na ikaw ay sundalo, makikipag-ugnayan ka doon sa kababayan mo para sa ganon, mapagkaisa at maunawaan ang iyong sinasabi. Kung sa Bisaya din lang makikipag-usap. Ayan, ha? Ito po naman ang masasabi ko po naman, ano po, ako ay pasensya na po lamang dahil ngayon po lamang muli ako bumalik dito sa himpilan dahil marami po tayong inasikasong mga kaso na dapat po natin magampanan. Noon pa ako rin ay nakarating dyan sa Mindanao. Mga 1 linggo po ako na andyan at muli akong babalik dahil sa pag-uutos ng ating
mataas na executive producer, na walang iba kundi si Mads Paulima. At tayo po naman, hindi po tayo makakatanggi dyan. Pagka kung saan ka dadaling lugar, wala kang maitatanggi dahil ikaw ay naglilingkod para makapaglingkod sa taong bayan. Wala po tayong pipiliin kung saan po tayo dadalhin. Partner, ang oras ganap ng alas 2:52 ng hapon. Sa pagpaputuloy ng ating programa, mayroon na lamang tayong natitirang 8 minuto. Kung hindi ako nagkakamali, kung hindi 8, 7. Yan, o. Ito yung detalye, Partner Nelson, ng kaninang taong bayan maniningil sa zona. Nayari na ng ating news writer. Meron tayong natitirang 7 minuto. At ito yung detalye ng taong bayan maniningil sa zona. Sisingilin ng taong bayan si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga pangako na hindi natupad sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Araw siyempre yan ng siyempre sa June 24 yan. Siyempre araw ng Lunes nga. Ito ang nabatid sa Makabayan Block sa Mababang Kapulungan na nag-oorganisa na ang malakihang kilos protesta sa araw ng SONA ni Duterte dahil mistulang nakakalimutan umano ng Pangulo ang kanyang pangako sa taong bayan kaya siya ang piniling iboto noong nakaraang eleksyon. Libo-libong magsasaka, manggagawa at marilitang lungsod ang dadalo sa kilos protesta at maniningil kay President Duterte sa mga pangakong bitawan ani Anak Pawis Party List Representative Ariel Casilaw sa press briefing. Kabilang umano sa sisingilin ng mga manggagawa ay ang hindi natupad na pangako ni Duterte na tatapusin na nito ang endo o contractualization sa sektor ng paggawa habang ang mga magsasaka naman ay maniningil dahil kahit 1 ektarya ng 6 na milyong ektarya na ipinangako ng Pangulo na ipamamahagi ay hindi pa naibigay. Sa huling mga talata ng balita, it's high time na after a year ay maniningil ang mga magsasaka at manggagawa sa mga ipinamahagi o ipinangako ng Pangulong Duterte ayon pa sa mambabatas. Sinabi naman ni Teacher Franz Castro, maging ang mga public school teacher ay maniningil din dahil hindi umano tinutupad ni Duterte ang kanyang pangako may maayos na sahod ng mga ito. Ito ang kilos protesta ng mga kaguruan, especially SONA. Si Presidente ay nangako sa mga kaguruan ng pagtaas ng sweldo hanggang 30,000 piso kada buwan ani Castro, subalit hindi na tinupad ni Duterte. Para nalaman tayong 3 minutong natitira, maging ang issue sa martial law sa Mindanao ay bahagi ng ipoprotesta ng mga militanteng grupo dahil hindi umano ito ang sagot sa problema sa rehiyon hanggat hindi muna niresolbahan ang kahirapan at kawalan ng katarungan. Sa huling paragraph ng balita, ayon naman kay Kabataan Party List Representative Sara Ilago, sasalrin ang mga estudyante sa zona ng bayan na gagawin sa Commonwealth Avenue, Quezon City dahil dismayado ang mga ito sa hindi pagbibigay pansin sa patuloy na pagtaas ng tuition fee at ang bitin na libreng matrikula sa mga state universities and colleges o SUC na ilan lang umano ang nakikinabang kasamang Nelson. Okay, yung mga nabanggit na balita, ginagawa ng ating Pangulo na napaganda lahat ang kanilang pinangako at lalo na itong siyempre malalaki mo ng problema, malaki man o maliit ay ginagampanan ng ating Pangulo. Kaya yung ibang mga balita na sinasabi yan ay okay lang, tuloy-tuloy lang ang balita niya, pero tingnan niyo muna ang ginagawa ng ating Pangulo. Talagang napakarami, halos hindi natin
mabilang, halos nga kami nga rito, nakakapagpahinga, nakakaupo, pero ang ating Pangulo, tuloy-tuloy at nag-iisip, bago hindi nga siya, paano makamatulog, ay talagang iniisip niya yung gagawin niya pag kinabukasan. Pero tayo, yung iba nating mga kasamahan, o di ba nakakapagpahinga rin tayo, o di ba ano rin tayo, nasa ganun, ay isipin muna ninyo ang mga ginagawa ng ating Pangulo na sa kabutihan ng mga bagay. Ito lang masasabi ko, kahit ikaw ay gumawa ng kabutihan, ay lagi may mga senaryo, may mga ano pa man yan. Kahit ikaw sabi nga nakatulong ka, nakaano pa rin, ay binabaliwala pa rin ang iba nating kababayan o iba nating mga tinatawag na yung iba pa natin na batas, na gumagawa ng batas, pero ang iba naman ay hindi natutupad ang sinasabing batas. Yan, isang minuto lamang, wawakas na tayo ang programang Balitang Reporter sa Action ngayon. Salamat nga pala nung araw ng Miyerkules na ginanap na conference ng Franchise Expo o Franchise Asia Philippines 2017. Katabi ko sa kabilang lamesa yung kasamahan ni Herman Moreno na si Federico, kinamayan ko pa yan. Ang kanilang lamesa ay nakalagay parang excess salon. Ibig sabihin kabilang sila sa ginanap na event, conference doon sa SMX Convention Center, Manila, Philippines sa Pasay City. At dyan na po nagwawakas ang programang Balitang Reporters. Nelson? Okay, maraming salamat po. Muling subaybayan po ninyo kami tuwing araw ng Biyernes hanggang Lunes hanggang Biyernes po sa kahit Linggo ay nandito po rin kami para makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Ito po muna yung kaibigan Nelson Indicio po lamang. Pagkatapos po ng programang Balitang Reporters, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, habol po ang iyong lingkod yan sa bahagi ng SMX Convention Center sa Pasay City sa ginaganap na Franchise Asia Philippines 2017. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po muli ang iyong lingkod, Reden Oro. Maraming salamat po. Bye-bye po. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCNews Filipino News tuwing araw ng Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang Balitang Reporters Action ngayon umugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action ngayon kasama ang CCN Patrol.